system ng baboy. Sa baka po, tulad ng sinabi ko kanina, wala pong bilang ang moisture content ng feeds. So ano po yung point na ginagawa nyo pong parang submarino, yung baka, dahil nilagay nyo po yung darak sa ilalim po ng, sa baba po yung balde at pinuno nyo po ng tubig. Kawawa po, di ba po kayo naaawa sa baka na para siyang tilapia na nakalubog para ubusin lang yung darak, di ba? Wala pong science yun, wala pong backup po na advantage yung ganon. Ang baka po ay mabubuhay ng dry feeding. Kung sabihin nyo, hindi ayaw kainin, i-transition nyo po yung sinabi ko po kaninang umaga na 75% sa lumang pagkain, 25% sa bago, 3 araw, hanggang masasanay po yung baka ninyo na kakain ng bago. So, mula sa bunganga, papunta sa rumen, bigkilom, pumasok, lahat po yan, okay? So, ang feeds po ay tools, not magic ingredients. Wala pong single na perfect feeds. Kasi katulad lang po sa atin, maaari mag-formulate po tayo rito na may darak. Pero yung darak po sa amin sa Mindanao, sa dami po ng variation ng darak, may D1, may D2, may D3, mayroong 12 pesos, mayroong 15 pesos, mayroong 20 pesos. Posible po na yung rasyon na ipapakita namin sa inyo ay hindi magkatugma doon sa protein component or energy component ng nasa inyo. Kaya, by the end of the day, mahalaga pa rin po na mayroon po tayong animal nutritionist na tutulong para i-formulate yung pagkain ng ating mga baka. Sa Australia po, ang animal nutritionist ay isang napakalakas kumita. Ang nutritionist po namin ay nag-i-eroplano. Dahil sa dami ng kliyente, may sarili pong eroplano ang mga animal nutritionist sa Australia. At hindi po sila nag-charge sa farmer. Sinisingil lang po nila yung farm base po doon sa micro-ingredients na nakahalo sa liquids na sinusupply sa feedlot. Ganun lang po yun. So sana darating ang panahon na mayroon po tayong mga animal nutritionist na sundan po yung ganong model ng pagtutulong sa ating mga ruminant farmers at sisingilin lang po tayo base po doon sa micro-ingredients na sinusupply po nila sa atin. Kasi bawat farm po, magkakaiba po ang inyong micro-ingredients requirements. Kasi nakadepende po yan kung ano ang inyong roughage, corn ba yan, napier ba yan, sorghum po yan. Hindi po siya katulad ng baboy o manok na nakasako, dadalhin sa atin, ipakain natin, yun na yun. Wala pong one size fit all. Kaya nga po, sa paggawa po ng cattle formulation, hindi po siya nakabase doon sa ingredients. Nakabase po siya doon sa requirements na nutrients. So, its ingredients as a job, again, ulit-ulit natin, roughage, protect digestion, energy drives gain, protein support muscle, minerals, complete the system, plus 24 hours na tubig. So, yan po yung tatlong parts ng mga macro-ingredients po natin. Unang-una po ay roughage, which is normally silage, corn, sorghum, napier, tapos energy source, and then protein source, and then mineral. Okay? At ang common roughage po na available sa Pilipinas, mayroon po tayong corn silage, mayroon po tayong napier, mayroon po tayong sorghum silage, mayroon po tayong corn stover, mayroon tayong sugar cane tops, mayroon tayong rice straw. Nung nasa UPLB ako noong 14, sila Dr. Arnel Del Barrio ay may ginagawang trial para po pagandahin pa po yung dayami ng palay. So hopefully, as soon na lumabas yung trial nila, i-share nila sa atin, para po sa mga area po na maraming dayami, ay ma-utilize po natin. Welcome po sa ating big boss, si Doc Ayong Lorenzo. Palakpakan po natin. Tinagamit po tayo ng ating facility po. So marami pong salamat po yan, Doc. Doc Rowley, anytime. Pwede na po magsalita yung mga big boss dito, ha. Kaya putulin nyo lang po ako. Thank you po. So, yan po yung ating common roughage options. Yung silage po, importante po siya sa performance feeding. Alam niyo po kung bakit?
Kasi ito lang po yung pagkakataon. Kasi ganito po yung tanim eh. Wala po akong against doon sa cut and carry. Pero ganito po yan. Pag mayroon po tayong napier at 45 days, ang kanya pong protein nandito mataas. Ang kanya pong energy mataas. Pero mataas din ang moisture content. Kaya mababa ang dry matter. As a result, mababa ang fiber. Pagdating po niya ng 60 days old, bumababa na po yung protein, bumababa na po yung energy, umaangat na po yung dry matter, umaangat na po yung fiber. At pagdating po ng 75 hanggang 90 days, bumabaliktad na po. Mababa na po yung protein, mababa na po yung energy, tumaas na po yung fiber, tumaas na po yung dry matter content. Kaya minsan, which is i-discuss ko naman dyan, nagugulat kayo, parehong napier ang pinakain nyo, pero naubos ngayon, pero bukas hindi. Dahil po yan sa tinatawag na dry matter. Meron po tayong computation dyan nito. So ito po, sa silage making, ito po yung paggagawa ng kimchi. Alam ko, familiar po kayo dyan. At ito lang po yung paraan na kung mayroon tayong 1 hectare na taniman ng roughage, tinanim natin sa loob ng 1 o 2, 3 araw, at harvestin po natin sa 1 hanggang 3 araw, yung variations po ng protein against fiber, yung energy against dry matter, nahuli po natin. Kasi halos magkakaedad po yung damo na ating hinarvest. At ngayong hapon din po, isi-share ko po sa inyo ang pinakasimpleng paraan sa paggawa ng silage. Alam ko po marami po sa inyo rito may mga kanya-kanyang technique, pero ito po yung silage na pwede nyo gawin bukas kaagad na very minimal po ang inyong magiging intervention. So sa paggawa po ng silage, simple lang po. Sabi ko kanina, 3 lang yung mahalaga, pero 4 ang ating tatandaan. Una po, yung correct na dry matter ng o moisture level. Sabi ko na kanina, yung isang damo lagi pong 100 yan. Habang tumatanda yan, tumataas ang dry matter. Habang bata po siya, mas mataas po ang moisture content. So nagbabalansi po yan. Ang ideal po na silage sa mais o sa sorghum is 30 to 35% ang dry matter. Minsan sa napier po, bumababa po yung dry matter up to as low as 20. Pero yung window po from 20 to 35%, yan po yung ideal na maayos po yung kanyang fermentation. Ang tanong, yung corn stover pwede bang i-silage? Ang sagot ko sa inyo, paglampas na po yung kanyang dry matter ng 40, hindi na po kasi kulang na po yung tubig. 60% na lang yung tubig at hindi na po mag-create ng fermentation. So kaya kailangan, sa paggawa po ng silage, ang pinaka-ideal po is 30 to 35. Yun po yun. Pangalawa is yung tamang dagdag. Tulad ng sinabi ko kanina, maaring nagkakamali na tayo, ang tawag natin sa gamit natin sa farm is reader. Pero ang totoong reader po, yan po yung pinamimigay dati nila Senator Villar para po sa organic farming. Ginagamit po yan para yung basura ay shred. The word shred itself is ibig sabihin, dinudurog. Ayaw po natin ng silage na dinudurog. Ayaw po natin, kasi di ba gusto natin ngangat-ngat yung baka? Ayaw po natin na yung shredder ang unang nagnat-ngat, sinira niya na yung fiber nung damo. Gusto natin na yung pagnat-ngat sa loob po ng tiyan ng baka o dito po sa baka niya ginagawa. Kaya ang ideal po na cut size po dyan, clean cut, pagkambing 1/2 to 1 inch, pagbaba is 3/4 to 1 inch. Yan po yung nakikita naming ideal para po pag kumakain ng silage yung inyong mga baka. Kasi katulad po ng rice bran at saka copra meal, yung rice bran minsan hindi na nangunguya pabalik kasi pino. Yung copra meal, pag pino o binabara ninyo, hindi na nangunguya balik. So hindi nyo na po natutulungan yung rumination ng hayop kung saan nagpo-produce ng saliva. Kaya babawiin natin doon sa silage. 3/4 to 1 inch. Bakit ayaw natin ng pino? Unang-una, nagkakaroon na nga ng partial na pagnangat-ngat, hindi po papasok sa bunganga ng baka. At saka, masyado pong matubig yan kasi binasag na po natin yung damo. Pag masyado naman pong mahaba,
hindi po natin magagawa yung pangatlo, tight compaction. Compaction po ang kailangan natin. Sa Ilocano, sidsidin tayo. Sidsidin. Sa Ilocano, bayuhon. Bisaya, bayuhon. Hindi siya i-vacuum. Kasi yung vacuum po, ilang beses na po namin pinakita yan sa mga participants. Kahit pa po gaano kakapal yung inyong plastic bag, pag pinasok niyo po yung silage at pinahigop niyo lang po ng vacuum, nakakatuwa po tingnan kasi nakikita niyo gumaganon po yung cellophane. Unang wala na yung hangin, aerobic na. Pansinin niyo po, 2 minuto, 3 minuto, lumuwag na ulit. So pumasok na po ulit yung hangin. Sa paggawa po ng silage, importante po na ma-eliminate natin yung hangin at ang tanging paraan lamang ay compaction. Wala pong iba, compaction. Kung gumagawa kayo ng maliliit na silage sa drum, every 6 inches. Kung gusto nyo lundagan, lundagan po ninyo. Kung meron po kayong pambayo-bayuhin po ninyo. Ang mahalaga po is tight ang compaction. Sa Australia, ang gamit po namin bulldozer. Kaya pag pinasok nyo po yung wall, hindi po yan hindi nyo po matutusok ng daliri nyo dahil para pong lupa yan na kung sa Ilocano pa, nasidsid, nasiksik. Ganyan po dapat ang silage para po tatagal ng 5 taon. Kaya importante po, pag kumukuha na po tayo ng silage after 14 to 21 days na fermentation, pag ito po yung silage phase ninyo, kakabkabin nyo lang po ng manipis. Huwag po kayo kukuha sa taas. Kailangan po, no agtigbag kayo sa Ilocano, manipis lang, paubos lang, ganun. Ganun po ang sistema ng pagkuha ng silage. Huwag nyo pong galawin ang ayaw nyong ipakain. Huwag niyo pong tibagin ang ayaw niyong ipakain. Ngayon, kung nagkaroon po siya ng wall na parang clean face, hindi po napapasok ng hangin yung sa dulo. Wala po yun kasi nakakumpak po at lalong-lalo na pagpasa. Compacted po yan, hindi po mapasukan. Hindi po masisira yan. Ang masisira po, yung nagalaw. Kahapon sa Cebu may tanong, pag yung silage ko ba ginawa ko sa pit, sa bunker, at gusto kong i-deliver sa iba, kunin ko at i-repack ko, at isiksikin ko ulit, pwede ba yun? Hindi na po. Kasi once na na-expose po sa akin, mag-start na po yung pag-decompose. So hindi na po pwede. Dapat within 24 hours ay papakain na po natin. Again, correct dry matter, correct na naputol, tamang compaction, tapos yung pagsara. So yan lang po ang ginagawa natin sa silage. Alam ko marami nagtatanong sa'yo, bro, naglalagay ako ng asin. Naglalagay ako ng molasses. Hindi po problema yan. Pero dapat, pag naglalagay po kayo ng asin, alam niyo po kung ilan yung asin na ilagay nyo sa bawat kilo ng inyong silage. Pag naglalagay po kayo ng molasses, dapat sigurado po kayo na yung binili nyong 10 kilos na molasses, hindi po kalit 5 kilo niyan, tubig. 20 pesos, 1 litro ng tubig, napakamahal po. Hindi po natin maalam kung wala po kayong refractometer, hindi niyo po malalaman na kung yung binili nyong molasses ay hinaluan ng tubig. So bakit po tayo lalaban na isasama natin sa preservation yung molasses na hindi natin alam yung quality? At saka nag-iimbita po kayo ng daga at saka ipis. Kung gusto niyo po maglagay ng asin at saka molasses o ano pang gusto nyong ihalo sa inyong silage, ako po, pag ako ang tanongin ninyo, base sa aking experience, isasama ko po lahat yan bago ko ipakain mismo. Hindi po doon sa paggawa ng silage dahil ayaw po natin na kung makontaminate yung ating silage. So, minsan kasi po, tayo talaga mga Filipino, pag tinuruan po tayo ng mag-silage ng mga puti, 2 linggo lang meron na ito yung sariling version. Yan po tayo mahilig. O kahit sa painom, kung saan-saan tayo natututot, makatingin tayo sa Bangladesh, matataba naman talaga yung mga baka nila, malalaki. Kanya lang po, bakit yung papagurin yung sarili nyo, nadagdagan po ng tubig yung pakain ninyo, na imbis na 20 kilos na yung ipapakain nyo, nagiging 50 dahil naglalagay kayo ng tubig, pwede naman yung tubig, ilagay nyo lang doon sa painuman at naka-float lang. Okay? So common energy sources po natin, pwede po rice bran. Ingatan nyo po, marami pong sindikato sa rice bran. Yung rice hull po, hinahammer po nila, pinapasa po nilang rice bran. Masama po yun. Kasi yung rice hulls po, mayroon pong halong silika yan. Yung silika po ay ingredients po yan sa paggawa ng baso. So pag pinakain nyo po, delikado po, nagagasgas po yung rumen ng inyong hayop. So
Be careful. At saka sa rice bran, bibenta sa inyo ng 20, yun pala, dinurugan nila ng limestone. Hindi nyo po mapapansin. Pero pwede nyo pong i-check. Buhusan nyo po ng muriatic acid yung sample. Pag bumula, positive po, binalahan po kayo ng limestone. Ang mahal po na rice bran yan. Ang kapital sa limestone, 2 piso lang ipapasa sa inyo ng 20. Tiba-tiba po ang supplier ninyo. So yun po yung mga parameters na babantayan po natin. Cassava chips, sa amin sa Mindanao, saging, bibilad lang po natin. Cassava chips, mahalaga po na ibilad ninyo kasi meron pong cyanide yan. Molasses, pullard, and mga maghahanap po tayo ng consistent. Corn grains, okay po ang corn grains, sorghum grains, pero kailangan po ay i-crack po natin. Ayaw po natin maging powder ang corn. Ayaw po natin na pino yung corn. Again, ayaw po natin na hindi nadadaan sa rumen at dumiretso na po sa small intestine yung ating pagkain. Gusto po natin na yung laman po ng rumen natin ay bumabalik po at rineruminate po ng ating baka. Kaya mas magaspang ang pagkain, mas mabuti sa baka. So, yung corn na yan, kung gusto nyo magpakain, ipakrack nyo po at least 1/4 para at least rough siya. At lagi nyo pong i-check yung tae o yung manik ng kapitbahay ninyo. Kung tinatapat po kayo mag-check ng tae, i-check nyo po yung manok ng kapitbahay nyo. Pag mataba, ibig sabihin, nasa tae po yung grains, hindi po nainom na kain ng baka. Protein sources po natin, meron po tayong copra meal, imported po na soybean meal, marami po mga basura na nanggagaling sa paggagawa ng taho, yung basura po ng beer, katulad po ng pinakain nila sa 5A kanina. Sa amin sa Mindanao, meron po kaming palm kernel cake, pero mayroon po isang napakagandang feed ingredients na hindi natin masyado pinapansin. Yung dahon ng ipil-ipil. Ibilad po natin yung dahon ng ipil-ipil at pwede po natin ihalo, ipakain, kasing ganda din po siya ng copra meal. So, simple practical ration structure. Gagawa po tayo mamaya ng isang sample na feed ingredients. Roughage, protect rumen. Energy, increases growth speed. Protein, support muscles. Minerals, stay included. So, ako po, sa cattle fattening, hindi na po ako naglalagay ng leak. Hindi ako nagpapadila ng asin or limestone. Kasi po ako, tulad ng sinasabi ko, gusto ko po laging total mix ration. At ang total mix ration ay hindi kailangan ilagay sa feed mixer. Sa amin po, ang ginagawa namin, makita nyo naman sa page namin, meron po kaming kariton, ibabagsak po namin ng una yung silage, and then yung sako po ng aming concentrate. Anyway, yung concentrate po, i-prepare po namin ahead yon. Every time po kami kung mag-mix kasi yung VTM is 1 kilo, di ba? Tapos, itatapat na lang po namin doon sa pen yung katapat niyang concentrate and then susundan ka agad ng pag-mix gamit ang pala. Total mix ration na po yan. Ang ibig sabihin po niyan, kahit hindi po nakalagay sa wagon, basta po yung unang kagat ni Mayor at saka yung huling kagat ng bodyguard ay pareho po ang nutrient absorption, total mix ration lang po yan. At may kasama siyang prophets, may kasama siyang protein, may kasama siyang energy, may kasama siyang minerals, plus 24 hours na malinis na tubig. Ito yung sinasabi ko kanina sa mga bumibili po ng silage. Yung mais po kasi, o kung ano mang silage, pwede po siya magiging silage at 25 kilos dry matter. Eh kung for example po, ang baka po natin is 350 kilos. Ang sabi natin kanina, ang dry matter intake po sa cattle fattening is 3%. So 350 times 3%, kailangan nyo ng 10.5 kilos dry matter. Kung ang silage po na nabili ninyo ay 25% dry matter, ang ibig sabihin po niyan, sa bawat 10 kilo ng silage, ang nakuha lang po ng baka na nutrients ay 2.5 kilo dry matter. So for you to meet ang 10.5, kailangan nyo po na mahigit 40 kilos na silage. Samantala po kung yung silage ay nabili nyo at 35% dry matter, 3.5 kilo sa bawat 10 kilo ng silage,
yung 10.5 po na dry matter ay makukuha nyo lamang po sa 30 kilos na silage as fed. So kung bumibili po kayo ng silage na worth 7 pesos, yung kita nyo po na 70 pesos per head per day, napunta na po doon sa pagbayad nyo ng silage. So ano pong solusyon? Pinakamaganda siguro, tayo na po magtanim ng sarili nating silage. Di ba? Para po sigurado natin na hindi po tayo nagbabayad ng tubig doon po sa pinapakain po natin sa baka. So, daily check para po i-protect ang performance. Appetite. Paano po natin i-maintain ang appetite? Di ba sabi ko sa inyo, sa Australia meron silang bank reading kung tawagin. Chine-check po yung aggression ng baka.